linggo sa Mabuting Balita, maririnig natin ang talinghaga tungkol sa trigo at ang mga masasamang damo na magkasamang tumutubo sa triguhan. Hinahayaan muna ng may-ari na magkasama sila hanggang sa pagdating ng panahon ng anihan. Nagpapakita ito na ang Diyos ay matiisin at maawain. Ngunit ipinapaalala rin ni Jesus na darating ang panahon ng paghuhukom at pag-aani. Madalas nating marinig na sinasabing, mabait naman ang Diyos. Siguro mauunawaan niya tayo kung hindi tayo magbabago. Totoo na ang Diyos ay pag-ibig, ngunit ang kanyang pag-ibig ay hindi pahintulot na tayo ay manatili sa kasalanan. Malinaw na sinabi na Jesus na ang mga masasama ay ihihiwalay at ihahagis sa nagliliyab na pugon. Ang impyerno ay tunay. Ito ay ang ganap na walang hanggang pagkahiwalay natin sa Diyos. Dahil sa pagtanggi natin sa kanyang pag-ibig, hindi natin dapat husgahan at kondenahin ang ating kapwa, sapagkat hindi natin lubos nakikita ang laman ng kanilang puso. Ang itinuturing nating damo ngayon ay maaari pang maging trigo sa pamamagitan ng pagsisisi at tunay na pagbabalik loob. Ngunit ang hindi paghatol sa tao ay hindi nangangahulugang tahimik na tayo tungkol sa kasalanan. Dapat nating mahalin ang makasalanan, ngunit mariin nating tanggihan ang kasalanan. Ang talinghaga ngayon ay hindi isang pananakot, kundi isang mahabaging babala sa atin. Binibigyan pa tayo ng Panginoon ng pagkakataon upang magbago, magkumpisal, bumalik sa misa, ayusin ang ating buhay at mamuhay ayon sa mabuting balita. Darating ang panahon ng anihan. Kaya huwag nating sayangin ang panahon ng awa ng Panginoon. Habang may panahon pa, piliin nating maging mabuting trigo sa triguhan ng Panginoon.